Ang trailer na ito ay rated H for honest. Sa industriya na 5 taong puno na ng inobasyon, ang napagsawang ligtas na pusta ng buong pamilya tuwing Pasko ay nagbabalik at inihahatid ang kanyang pinakabago at orihinal na direksyon na pwede pa sigurong gawing mas malikhain pagdating sa titulo. The Kingdom. Ronasan ng pelikulang pinagbibidahan ni Vic Soto sa isang gampanin na hindi mo pa sa kanya nakikita kung hindi mo bilang ang kanyang mga Lenten special. Sige na, umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Karamihan lang kasi ay hindi siya nagpapatawa at hindi katulad ng nakasanayan nyo. Siya ay 1080p kung saan iniwan niya ang mga Dabar Gods para si Bossing ay mag-boss sa buong bansa kapalit ng mga ilang pinagbibidahan ng mga totoong artista na magre-resulta sa actually magandang kalidad na pelikula. Ang ibig ko lang sabihin ay may seryosong pelikula na pinagbibidahan si Pitoy at lahat ng mga nakapanood doon ay naging miserable na pagkatapos. Baboy! Ang baboy mo! Sorry. Pasukin ang kasagutan sa tanong, paano kung totoo yung pelikula na ginagawa nila Papa P sa Extra? Kung saan ang ating bansa ay nangangalang malaya at lumuhod sa hari nilang si Makisig ng Dula na kinuha ang assignment na maging seryoso na literal. Sa puntong hindi siya nagsasabi ng "Hi fans" sa mga mamayanan niya. At ang kanyang mga anak na may mga pangalan na hindi mo banggit ng maayos o diretso. Si Bubuaya, si Matamis, at si Lulong. Isa sa kanila ay ginampanan ni Sid Lucero na actually mapagmahal lang na anak na hindi gumanap na lobo na nasa ilalim ng balabal ng tupa. Wow, akala ko si Vic Soto na lumalabas sa comfort zone niya rito. Nandyan din si Christine Reyes na pinasa lang yung portfolio niya sa Made in Malacanang at sinabi ng supervisor, "Mag-Aimee Marcos ka ulit!" At ang bunso na diretso nang galing sa Enteng Kabisote na damsel in distress. Pero bago nyo i-roll yung mga mata nyo sa paghanda sa mga typical product placement si Vic Soto, huwag mag-alala dahil hindi na si Vic ang bibili dahil siya na ang pera sa mundo nila. Gusto ko na niliteral nila yung joke dun sa Ari Joke na movie. Ngayon lang nakakita ng 1,000 sa buong buhay ko! Ang guwapo pala ni Vic Soto ng bata pa siya ano! Ha? Mag-ingat kayo sa hinihiling nyo na maging ganito ang bansa natin dahil wala pa rin itong ligtas sa racism. Or sa mundong ito, ma-FOMO dahil wala kang tattoo? Walang marka! Kung saan ang isa sa mga nasa mahihirap ay ipapakita sa hari ang pagbaluktot sa sirang sistema. Hindi siya yung mas pogi at nakarang na utangan ni Bossing. Kaya obligado siya na tanggapin ang hamon niya. Yun lang? Hindi ba siya didilat? Hindi ako sanay sa ganitong twist kay Vic Soto Kaya panoorin ang pagbabalik ng tandem ng APT at Vic Soto sa MMFF na essentially Logan treatment lang kay Enteng Kabisote at susulitin na nila yung comeback na iyon dahil lahat na ay naisiksik nila. Ang kasalan ng prinsesa ng Malaya sa Thailand na isang setup lang sa ambush na madadaan sa Super Mario Rescue Mission ni Papa P para iligtas ang prinsesa na may walang kinalamang paghaharap ng kaharian sa rebelde. At meron din palang nakaraan si Papa P sa kanyang napatay na ama mula kay Makisig kung saan maglalaban sila at lahat ng kahiyatnan na iyon na isang malaking plano lang pala ni Matimyas para di mauwi ang bansa na Malaya na matulad sa anumang taon na pinapanood nyo ito sa Pilipinas. At kung ikaw naman, patuloy tayong magiging tuta ng banyaga. Dami nangyari, ano nangyari? Tingin ko ng dilim ang paligid ko dun Starring ang aking trono ay para kay Sul, good-looking man. Rest in peace, Kuya at Itay. Also, happy imprisonment to me. How to crown a Nepo baby. Sid Soto. Bossing Burgos. Yula Frame Painting. And si Mama Mary.
Once upon a time in the Manila adjacent multiverse. Marami akong katanungan sa pelikulang ito, pero hindi ko na siguro babanggitin dahil sasagutin naman yun ng cinematic universe ito. Ganun ang ibig sabihin ng end credit scenes, di ba?